Bakit binuhay ng House ang hearing sa war on drugs ng former administration? Ano pa? Ano pa? Ano nga, sir? I look forward to the time and the day when Duterte and Bato and I find it useless to attend dahil masasayang lang yung oras natin and pabalik-balik lang yung tanong, pabalik-balik ang sagot. So, sir, yung decision nyo ni former President Duterte not to attend, hindi naman po dahil ayaw nyong makaharap si dating Senator Leila de Lima kasi invited din po siya doon. Unahin natin yung invitation ng Committee on Justice sa inyo kay dating President Duterte. Decided ka na po ba not to attend sa House inquiry? Yes, decided ako. Initially, nag-iisip ako kung baka mamaya kung mag-attend si former President Duterte, then mapilitan ako mag-attend talaga dahil I don't want him to face the hearing siya lang. Samahan ko talaga siya. But this morning and last night, I have received an information na talagang ayaw niya rin pumunta, ayaw niya mag-attend, so case closed na. Hindi talaga ako pupunta. So, final na. Ano yung concern nyo, sir? Baka hindi maging maganda yung treatment, kaya ayaw nyo humarap sa House inquiry? Hindi naman, wala man akong problema. Expected naman talaga natin yan kapag gano'n, no? Yung mga, lalong-lalo na yung mga makakaliwa na mga membro ng lower house ay siguradong they will be ganging up on me. Alam ko na yan eh. Alam ko na yan. But wala akong problema doon. My final decision is not to attend. Pero sir, hindi ba parang mapagkakaitan kayo ng chance to answer directly yung mga issue may kaugnayan dun sa nangyari sa war on drugs ng former administration? Hindi yan ay pagkait sa akin because noon pa man, hindi pa nakulong si dating Senator Leila de Lima, nag-imbestiga na siya noon. At saka yung House of Representatives, nag-imbestiga na rin noon. So parang tingin ko, ipabalik-balik na lang yung investigation. If they have the goods, they have the evidence, then why not file in court right away? So pabalik-balik na lang. So sabi ko, for me, I find it useless to attend. Dahil masasayang lang yung oras natin and pabalik-balik lang yung tanong, pabalik-balik ang sagot. So sir, pabalik-balik ang tanong, pabalik-balik ang sagot, pabalik-balik ang investigation. Ano yung nakikita niyo motibo? Bakit binuhay ng House ang hearing sa war on drugs ng former administration? Ano pa? Ano pa? Ano nga, sir? Sino ang nag-file ng resolution? Diba? Diba? So sir, yung decision nyo ni former President Duterte not to attend, hindi naman po dahil ayaw nyong makaharap si dating Senator Leila de Lima kasi invited din po siya doon. Well, masaya nga kung makaharap ko siya. I would like to congratulate her for her freedom. O yung pagkalabas niya, gusto ko sana. In fact, wala ba akong bad blood against Senator de Lima? Binisita ko pa nga siya noon sa kulungan nung ako yung Chief PNP. Kinumusta ko siya doon. Wala pong problema kung magkaharap tayo. So sir, gusto niyo i-congratulate dahil kumbinsido rin ba kayo na walang matibay na ebidensya o malakas na kaso laban sa kanya? That I cannot say. Hindi ako kumbinsido. Kumbinsido man ako or hindi kumbinsido because I don't know the nitty-gritty of the case. Because the PNP during that time, when I was the chief, we were not party to the case build-up, to the filing of the case. Lahat yan ay ginawa ng DOJ. Direct filing ang ginawa ng DOJ. And ang papel lang ng PNP noon during my time was to implement or to serve the warrant of arrest at the time. Hanggang doon lang kami. Yung sa investigation at saka sa filing ng kaso, wala po ang PNP doon. DOJ diretso. Okay. Kasi some are saying na mukhang harassment lang talaga yung drug cases laban kay Senator de Lima para daw patahimikin dahil during that time nag-iimbestiga siya about the Davao Death Squad. Everybody is entitled to his own opinion. Okay, Mean? Yes, Mayan. Morning.
Sir, you said nalaman nyo kagabi final answer ni dating Pangulong Duterte na hindi siya darating. What was the conversation about? Was it over the phone? And ano pong reason ng Pangulo ba't hindi siya darating sa hearing? Well, I was just informed by one of his former cabinet member. Nagsabi sa akin na hindi mag-attend si Pangulong Duterte. So, I just got the information from somebody. Before Mayan, sir, si former Senator De Lima, after ng dismissal ng kanyang drug cases, sabi niya, napatawad na niya yung mga tumistigo laban sa kanya dahil mga nag-recant daw yung mga yon. Pero hindi pa niya handang patawarin ng dating Pangulong Duterte. At ang sabi niya, umaasa siya na uusad na yung kaso laban sa dating Pangulo sa ICC at sana daw ay humantong na yon sa pag-i-issue ng warrant of arrest. And a comment on that, sir. Ewan ko kung paano niya sinasabi yan na abogado naman sana siya. Bakit pupunta pa siya ng ICC na may korte naman tayo dito? Hindi naman it's not dalawa lang naman yung grounds para pumasok ng ICC. Apo. If there is no existing criminal justice working criminal justice in the territory, or the local authority is not acting on it. Parang ganun. Dalawa lang yan lahat naman yan ang answer sa dalawa is parehong yes, parehang no, di ba? Parehang no ang sagot doon sa dalawa na yun. Okay, related question pa rin from Mayan and then Raymond. Sir, isa na lang sa akin on this matter. Related din doon kay Senator De Lima, doon sa latest interview niya after she was freed, sir. Sabi niya, it's really about time na si Pangulong Duterte naman daw yung sumagot at magpaliwanag. Sir, you also said, hindi naman talaga nyo sinasabi na walang human rights violation. So, hindi ba, sir, talaga time na rin naman na magpaliwanag ang Pangulo about it? At di ko alam kung sa hearing ng House, but at least, di ba, sir? Well, bakit ang Pangulo ang kailangang magpaliwanag? Paliwanagin mo yung bawat kaso. Sino involved sa bawat kaso na mayroong human rights violation na nangyayari? Sinong responsible doon? Yung napapanagutin mo, pa-explainin mo. Bakit si Pangulo, Pangulo, nandiyan lang sa Malacanang yan Gusto niya matapos yung problema natin sa droga. Yun lang naman ang gusto niya matapos. But he's not telling you to do illegal things in order to stop the drug menace. Siyempre, as Commander-in-Chief, di ba, sir? Yes, as Commander-in-Chief. Doesn't he owe that explanation, sir? Well, he can explain it in court. Sabi niya, he's willing to face all the cases that are going to be filed in court, but not in the lower house. Thank you, sir. Okay.